Okay, so let's talk about fluid mechanics naman, especially analysis of gravity dams. So ito labasan din to sa words. So sige, solve natin. So allow me to read the whole problem muna. So a concrete gravity dam has a trapezoidal cross section, so ayan, as shown. So with a base width of 9 meters, ayan yan, 9 meters. Top width of 4 meters, ayan. And a height of 9 meters. Okay? So the upstream face is inclined. Ito yung upstream, yung may tubig na banda. Ayan. So while the downstream face is vertical. So ayan, ito yung vertical niya. So water is retained along the incline. So dito lang daw siya. Along the inclined upstream face up to the full height of the dam. So ayun, ibig sabihin naka-flush siya. Ayan, naka-flush siya dito. So unit weight of concrete is 24 kilonewtons per cubic meter. So actually may kulang sa problem na yun. Kulang sa statement doon. So dapat sinabi na neglect natin yung effect ng hydrostatic uplift. Kasi magiging may karagdagan or mababawasan yung RY natin kapag may consider tayong hydrostatic uplift. So in this case, neglect muna natin yun. Pero explain ko yun mamaya paano naman gagawin kapag may ganun. So we're asked to determine the distance of the vertical reaction from the toe, pressure at the heel, and pressure at the toe. So, yung dalawang tanong sa dulo, yun na talaga yung pinaka-last pa. Yun na talaga yung last na, tawag nito, pwedeng itanong. Ganyan yung pinakamalayo mong mararating kapag magsasolve ka ng gravity dam. Okay? So, paano bang first step dito? Siyempre, kunin mo muna mga force dyan, di ba? So, ito, hiniwalay ko na pagkagawa ko. Hinati ko na siya into may triangle na part and may rectangular. So, syempre, may weight yan. May binigay na nga na specific weight or unit weight ng concrete, which is dapat, alam na yan, 24. Yung iba nga, 23.54 eh. So, syempre, nag-act yan sa centroid ng bawat shape. So, ayan. Yan yung una. Dito naman yung pangalawa. Nag-act sa centroid, gitna. Gitnang-gitna. 1/3 galing dito sa base niya. Yung may inside, 1/3 and galing din dito 1/3 siya yan. Parang ganyan. Then syempre, tubig to, di ba? Meron din yun. Meron din dun. 1/3 naman, galing dito pa 1/3, galing dito 1/3. Mga ganyan, siguro. Okay? Sige, okay na yan. Pinakita ko lang naman. So, ang papangalanan natin yan, pangalanan natin. So, pangalan kong weight 1 tong ano. Weight 1 tong triangle. Weight 2 tong rectangle. And weight 3 tong sa yung water. Siyempre, may dinadaganan niya ng tubig. So, may weight din doon. Weight ng dam, hinati sa dalawa. Weight ng tubig. And siyempre, meron tayong horizontal force, di ba? Which is the hydrostatic force. So, gawin ko siyang blue. Ayan. So, dapat, alam mo na saan to nag-act. Ito, 1/3 na rin to. 1/3 galing sa base. Hindi dahil sa triangle siya, pero na-discuss na to sa hydrostatics. So, kumbaga, 'di ba, sa center of gravity, ayan. So, 'di ba hindi siya talaga doon nag-act, kundi baba pa nun, eccentricity, which is sa center of pressure. So, ayan. Which is 1/3 na yan galing sa baba. So, madederive naman yun. Okay na yan. So, dito siya nag-act. Ayan. 1/3 yan galing sa baba. So, ang lalagyan natin yan ng mga sukat-sukat, pula, green na lang para sa dimension. So, alamin muna natin, saan yung toe, saan yung heel. So, ang toe, syempre, kung saan siya iikot, ito yung nagtutulak eh, di ba? So, ito yan. Ito yung toe natin. Ito naman yung heel.
Kumbaga kung paa yan, isang mong paa yan, ayan o. Dati ito yung to. Ganyan. So, ito yung heel. Heel as in Heel. And then toe. Ayan. So, may mga, ayan. May, dito ko na nga lang ilagay. Sulat ka na yan. So, syempre, unit weight. No, unit weight ng concrete. Tapos, actually, area times 1. Kasi per 1 meter tayo dyan, di ba? Ayun. Area 1 times, ano, unit weight ng concrete times area 1 times 1. Para sa weight 2, ay ganun din. Unit weight ng concrete times area 2 times 1 pa rin kasi per meter lang naman yan. And then, yung weight ng 3. Yung sa weight ng 3, since tubig yon, unit weight ng water times area ng 3. Dito ko pala siya ilagay. Para yan din yung number niya. Tapos, per meter within. So, ayan, lagay natin yung values. Unit weight ng concrete. That would be, wait lang. Di ba, 9 meters yung buong yan? So, given na 4 meters to, edi alam na natin. 5 meters pala to. Ito ay 5 meters, di ba? This one is 4 meters. Ganun. So, that'll be 24 unit weight ng concrete times area ng 1 muna. So, that's a triangle. 1 half base times 5. Base is 5. Height ay 9. So, 540. And that is in kilonewtons. Kilonewton per cubic meter times meter squared times meter. So, kilonewton na lang. Then, sunod, unit weight ng concrete times area 2. Area 2 ay 4 times 9 lang. Diba? Base times height. 4 times 9 to. Wala, mawala cursor ko. 24 times 4 times 9. So that's 864. 864 kilonewtons. Then may weight 3 tayo. Unit weight ng water. Dapat alam na yun. 9.81 kilonewtons per cubic meter. Times area ng 3 is 1 half. Ang base niyan ay 5. Pares lang sila pala. Base niyan is 5. Ang height niyan ay 9. Same lang sila nito. Kasi parang rectangle lang naman yan. Hinati mo into 2. Equal parts. So, unit weight ng water. Doon lang sila nagkatalo sa unit weight. 0.55 and 9 din yan. Same sa nauna. Ayan, 0.55 and 9. So, this will be 220.725. Tama ba? 220.725 kilonewtons. So, pag sinam natin yan, 220.725, 864 plus 540. Ilan yan? 1624.725. Store ko yan sa Y. Okay? 1624.725. 1624.725. Bakit sa Y? Kasi, yan yung RY. Kumbaga, yan na yung reaction. Lagay ko na lang dito muna. Ano pa ba pwedeng kulay? Ibahin ko na lang. Purple. Orange. Ito na lang. So, yun na yung reaction. Di pa natin alam kung saan nakapwesto yan. Pwedeng dito gitna, dito, dito. So, mamaya natin malalaman. So, that will be the RY. Oh, yun. Parang summation of forces, vertical lang yun. Weight 1 plus weight 2 plus weight 3. Ayun nga, kung may hydrostatic for uplift, so parang, since ito lang yung may tubig, magiging ganito yun. So, angat yan dito. Tapos, 0 dito kasi wala namang tubig dito. So, ayan. So, magkakaroon ka ng hydrostatic uplift dyan yun. So, ang area naman yan ay, ano, ganyan pa rin. Area ng triangle times 1 meter din. Yan. Paangat siya, so, masasubtract siya dyan. Kaya sabi ko, liliit yung RY kapag may hydrostatic uplift. So, ayun. Okay, so may RY na tayo. Ano sunod? Ito, yung hydrostatic force. Wala na natin yan, F. So, ang F, hydrostatic force, yung horizontal lang, syempre. That's gamma H bar area, di ba? Gamma H bar area.
So, ang gamma niyan, unit weight, 9.81. H bar, kalahati lang yan ng 9. Kasi 'di ba yan yung location ng centroid, center of gravity. Kalahati lang yan ito dapat. Okay, parehas lang naman yan ito. If ever na magkaiba yun sila ng height, dito lang yung tubig, edi yun lang consider mo, yung height lang ng tubig. Diba? So, times 4, 4.5 para H bar. Tapos ang area niyan ay 9 times 1. Ganun lang po. Okay. Gamma, H bar, 4.5. Then 9 height. Tapos per meter. Ayan. 9.81. H bar, gamma, H bar, area. So, that will be, store ko yan sa F. 397.305. 397.305 ba yan? 397.305 kilonewtons. Store ko yan sa F. Na-store na ba yun? Umutang ko eh. Okay. Then, ayun. So, kailangan natin makuha yung mga moment arm naman yan. Meron ka ng mga, ano pala, may mga force ka na, di ba? So, pangalan ko nga to. This will be your RY. And then, by summation of forces along X then, so ito lang naman yung horizontal. 'Di ba? So, yan na rin yung RX. Yan na rin yung RX. Yan na yung reaction. Yan na rin yun. Pero ko ba kopyahin na lang to? Tinatamad ako eh. One more time. Wala, di nasasama. Kaya. Hindi, okay na yan. F397.305 kilo newtons. Yan naman yung RX natin. Siyempre, ino-oppose yan nito. 'Di ba? Ayan. RX. And that will be your RX. Ganun. Meron ka ng mga, meron ka ng mga reaction, RY, RX. So, ano yung sunod natin dyan? Ito na. Distance pala ng vertical reaction from the toe. So, paano yan? Parang nag-moment ka lang dyan. May tinandaan ka bang formula dyan? Naalala mo ba yung formula na writing moment? Di ba? Writing moment minus overturning moment equals RY X bar. Naalala mo ba yan? Ito lang kasi yan eh. Yung mga writing moment, yung mga nagpapabalik. Parang nag-ano ka lang dyan, summation of forces along about 2. Yung mga writing moment natin, ito yan, mga weight. Weight 1 times x bar plus weight 2 times, weight 1 times x, papunta kayo ito. Weight 2 times x, papunta kayo ito. Weight 3 times x. Okay, so lahat yun ay pa-clockwise, counterclockwise. So, ino-oppose yan ng F times yung distance niyan. So, yun naman yung overturning natin. So, yun yung pa-clockwise. Di ba? So, yun lang. So, para makuha mo yan, then syempre yung RY, tutulong yan. Ano nga ba yan? Reaction yun eh. Di ba? Summation of forces, writing moment. Ayan. Writing moment minus overturning moment. RY bar X. Lagay ko nga muna to. Hindi ko nalagay dito eh, no? Nung pag-ano ko sa dimensions. Wala pa akong pangalan, wala pa akong kulay dun eh. Ito na lang kaya. Ayan. So that will be 1/3 yan ang buong height. Lagay ko na lang as 1/3 ng 9. Buong height, 9 meter. Yan, 1/3 yan ang buong height. Or ito pala, height na ito. Okay? So nagkataon parehas yan sila. Ayun nga, writing moment. So ito yung mga weight 1, weight 2, weight 3. Yan. Minus overturning moment. So ayun, equilibrium lang. So di ba lamang yung writing moment. So ang reaction nun is RY. Pag ganyan din. Paikot din si RY. Ayun, equilibrium equation lang yan. Summation of moment about tau. Kaya, may formula tayo na alam natin yung X bar, that'll be writing moment
minus overturning moment over Ry. So, ayun. Kaya na ba masolve yan? Next bar. Writing moment. Kailangan muna natin ng mga distance nila. Weight 1, weight 2, weight 3. So, ito na yun. Ay, ito pala yung sabi kong green. Sige, okay na lang. Ito na lang. So, this will be, ayan, papunta kay toe. Yun yung moment arm niya. Ito yung moment arm nito. Ito naman yung moment arm nito. Ganyan. So, syempre, pangalanan natin yan. Kung weight 1 yan, x1. Kung weight 2 to, x2. Kung weight 3 to, x3. Then ito, pangalanan natin tong y na lang. So, that is just 3. 9 divided by 3, no? Ayun, pero, ito ko yung lalagay. Gusto ko siya ilagay dito, katapat. Para yung moment arm yan. Gusto ko maayos na araw eh. O, ayan. So, syempre, wala. Okay. So, x1 natin, that'll be, so x1 papunta dun ay 4 plus 4, eh yung buong yan, buong to, 4 plus, diba? Ito ay 1/3 ng 5. So, ayun. 4 plus 1/3 ng 5. Ayun. X2 ay, yung x2 ay itong weight to, ng location niya from to. That'll be kalahati lang ni 4. 4 divided by 2. Lagay ko nga to. Ano ba yan? Magandang value ba yan? 4 plus 5/3. 17/3. Pwede na. 4 plus 5/3. 17/3 per meter. And then yung x3 ay, that'll be, ito, may gagawin tayo dito. Pwedeng buong yan, 5 plus 4, that's 9. Bawas mo na lang ang 1/3 ng 5. Pwede yun. So, 9. Pero diniretso ko na lang, no? 9 minus 1/3 ng 5. Ay, 1/3 ng 5. Tama? So, 9, buong yan, binawasan mo ng 1/3 ni 5 at dito yan papunta. Or pwede rin 4 plus 2/3 ni 5. Parehas lang yun. 9 minus 1/3 ni 5. 22/3 or yung sabi ko kanina, 4 plus 2/3 ni 5. Parehas lang yun sila. 22/3. 22/3 of a meter. Ayan. So, meron na tayong mga value. For Ry, for overturning moment naman, ito lang naman yung overturning dyan. Opya. Walang araw. Alam na to. Ito yung y. Ang moment arm niya naman ay yung sinabi ko kanina na y. So, that is just 1/3 ng 9. Or simply, 9 divided by 3. 3 meters. Ayun. Para sa writing moment, lagay ko na lang dito yung formula. Weight 1 x1 plus weight 2 x2 plus weight 2 x2 plus weight 3 x3 minus, actually, pwede yung bawas talaga yung tag niya. Yung uplift force pala magiging yun, magiging overturning yun. May uplift ka dyan. Overturning siya, di ba? Kasama siya dito. So, ayun na. So, minus Fy na lang yun. Para sa overturning moment. F times Y. Baka Fy yung isip nyo yung sa steel or sa concrete. Then, Ry, that'll be our X bar. Ganon. So, weight 1, 540 by X bar, 17/3. Plus weight 2 ay 864 by moment arm ay 2 plus weight 3 ay 220.725 times 22/3 minus nakastore sa F and then yung Y niyan ay 3 divide natin by RY nakastore sa Y. Tama ba? F ay 397, FY ay 162.
So, yun, 3.21. Ay, 3.21. Now, dapat careful kayo dito kasi pwedeng ang tanong ay, ito ay from the toe. From the toe. From the toe, 3.21. Kasi pwedeng ang tanong ay from the heel. Oh, from the heel, di bawas mo yan sa 9. 9, star ko na to sa x. 9 minus x. Nandyan din ba? 5.79? O, di ba? Dali ka dyan kung ano. Kung, sige, okay na yan. Next. Dali ka dyan kung ang tinanong pala ay from the hill. From the to, ito ay from the hill. Kung may ganun yung tanong, pinaglolo, ay ano ka? Pinagtitripan ka talaga. Trick question. Ayan. So next, what is the pressure at the heel and pressure at the toe? So dito, okay na siguro to. Tanggalin ko na yun. Ay, ang dali daw yung isa. Kasi, okay na yan. Sige. Ano yung susunod natin dyan? Actually, pwede pang magtanong dyan ng ano, di ba? Factor of safety. Sige nga, padagdag ko na nga lang din. Kahit wala dyan. Pag sinabi kasi nating factor of safety. Factor of safety. So, ito lang yung tanda yung formula. Wag yung ano, wag yung... Ay, hindi ko mabura. Eh, so, ganito lang yan, capacity over actual. Capacity over actual. So, kung usapan ay factor safety against sliding, ano yung capacity nun? Yun yung friction, di ba? Ano yung friction yan? Excuse. So that'll be, ano yung frictional force? Dagdag ko na lang dito. Ano ko siya? I-green ko. Okay, so paano kapag may friction force ka dyan? Yan, may frictional force ka. So, formula doon, mu n, di ba? Ang n yan, normal force. Ito na yung Ry. Kaya ang tawag natin doon, ang capacity niya na yung mu Ry. Wala, di ko ma-undo. Why? Ang galing ko na lang. Ayun, kaya ang formula niyan pag against sliding ay mu Ry. Capacity, hindi ko ma-undo, over Rx. Pag tinanong naman, factor of safety against overturning, so that will be ang capacity. Ang capacity niyan ay against overturning, yung magtitip ka. So ito, moment ka lang about T. Ayun. So that will be writing moment. Yan yung capacity. Ang actual naman, nangyari talaga is overturning moment. Kaya ganun. Wala, bakit di ko na siya matanggal? Di ko naman do. So there'll be a writing moment over overturning moment. And that should be greater than 1 lang yan. Dapat sila. Pwede ba equal to 1? Ano, critical yun. Pag nag-equal to 1, ganun. Critical. Pag tinatanong, critical. Okay. Bakit di ma-undo? Wala ko, naglolo ko na. Sige. Sige, tuloy natin. So, for the pressure, di ba may three cases dito eh. So, explain ko muna paano mo nang nagiging behavior na ito. Adjust ko lang to. So, draw ko ng yung ano talaga, yung perpendicular nito, yung paganyan. Yung paganyan na 1 meter. May 1 meter, 1 meter strip pa dyan. So, ito na yan. Di ko nga pala maano. Naglolo ko yung whiteboard ko 1 meter. Ayan. So, syempre, B pa rin to. N pa rin yung B. Pero hindi ko tinanggal yung kanina. So, there'll be B ay, buong yan ay 9 meters.
So, ito yung sentro. Tama? Yun yung B over 2. Hmm. Gamit ko sa dimension ay eto, anong kulay ba yan? Colorblind ba ako? Is that magenta? Ayan. So, ang kalahati, B over 2. So, paano nga ba natin nakakompute yung tinatawag nating eccentricity? This will be B over 2. Kalahati. Okay? So, ang x bar, yun pala, compute na natin ang x bar. Di ba, kung B over 2 ay 4.5, tapos ang x bar natin ay 3.21, so yun yung location mismo ng RY natin. So, kung 4.5 na yung kalahati, kalahati na ba yan? So, mga dito lang sa banda. Oh, hindi siya lumampas. Pero bukod dyan, may pan-check pa tayo. Hinahati pa natin yan into thirds. Oo. Hinahati pa natin yan into thirds. One third, another one third. Ayun. So, di ba? So, B over 3, another paghahati. Baba ko na lang. Another paghahati natin is yung mga B over 3, B over 3, ang laki nung isa. B over 3. So, yun. B over 3. Ilan pala yun? So, 3 meters, syempre. B over 3. And, meron pa talaga yan. Ay, nahati ulit yan. B over 6. Pero isa na lang pakita ko, di ko na yung lalahat. Okay, yung gitna na lang ipakita ko. Paano siya nahati. And B over 6. Just B over 6. Kasi may purpose yan. B over 6. B over 6. Ilan naman yun? Hindi ko na ma-mental yun. Baga 1/3, datiin mo lang uli. Di ba? So, 1.5, no? B over 6. 1.5. Tignan 1.5. So, saan nabilong yung ano? So, saan nabilong yung X bar? So, ibig sabihin, nilagay ko ba rito yung 1/3? 3. 3 point something. Lagpas na pala siya dito. Ito yung 1/3. Lagpas-lagpas siya konti. Ibig sabihin, nasa middle third siya. So, yun. May mga case tayong ganun. Kasi may case na nasa middle third, may case na lagpas sa middle thirds or labas ng middle thirds, nandito or dito. Meron din namang sakto lang sa middle thirds. Yan. May case na ganun. So, in this case, nasa loob ng middle thirds tayo. Okay, in between middle thirds. So, ayun. Paano muna natin makuha? May tinatawag tayo kasing eccentricity. So, kumbaga, yun nga, sinabi ko na nga. So, yun yung offset niya or yung distance niya from the center. So, dali lang naman, gamit yung mga yan. So, ang eccentricity ay, actually, absolute value yun. Kinalahati mo yung B. Kinalahati mo yung B. Ayan, din bawas mo yung X bar. Di ba? Yun yan. Kalatiin mo yung B, bawas mo yung X bar. Ang sabi ko kaya absolute value yan, kasi pwede naman kasing nasa lagpas yung X bar, baga mas magiging malaki to. 'Di ba? So pag smaller numbers, sinabtract mo sa bigger numbers, so may negative yun. So kaya, nilagyan na lang natin absolute value. So again, B over 2, ito yan, itong buong yan, bawas mo sa X bar. Hindi ko pala nilagay yung ano talaga ng X bar, no? So, ito yung X bar natin. Ayan, posto ko na nga yan dyan. Pwesto ko na yung nga yan si ayan, X bar. Talaga mo-undo. Okay na nga yan. X bar. So, ang eccentricity, syempre, yun yung distance niya. Ay, bawa na. Ito pala yun. Ayan. So, distance niya from the center.
Ayun yun. So, ito yan. Ayan. O, kaya nga, ano lang siya? B over 2 minus x bar lang siya. Ayan naman yung eccentricity. Kailan pala yun? Store natin yan sa E. So, B over 2, that'll be 4.5 minus x bar. 3.21 yan. 1.29. 1.29. Pwede na ba yun? 1.290 meter. Ayan. So, store natin yan sa E. Oh, ayan na. Now, ito na yung ano. Kapag yung E mo, ayan, yung E mo is less than B over 6. Ito na yung tinutukoy ko. Pag less than B over 6, if E is less than B over 6, which makes sense, ang B over 6 ay 1.5, ayun naman ako. Meron naman ako. Since E is less than B over 6. So, yan yung one of the cases, one of the three cases. So, ito yung ginagamit natin na formula dyan. Tanda pa ba yun? Alam na ba yun? So, para sa pressure, ayan, para sa pressure, condition natin, that'll be, pwede namang, lagay ko na lang negative. Kung pwede namang wala, ibig sabihin lang yan, compression yan. Negative Ry over B. May derivation pa nito, pero ano lang naman yun? Combined stresses lang naman yun. 1 plus minus 6E over B. And wherein, yung plus gagamitin mo kung saan malapit yung ano, kung saan malapit yung resultant. No, nasa yung Ry ko? Dali ko balitan to. Ayan, Ry. So in this case, mas malapit siya sa toe. Ayan, no? So malapit siya sa toe. Dito siya sa kalahati lang. Nasa right side siya. Right half rather. So ayun. Mas malapit siya sa toe. So toe yung positive. Ganun lang. Wait lang. May kulang ako dito. That'll be yung Q. Okay. So, foundation. So, para sa Q toe, Q sa toe, lagay ko na ng negative. Negative Ry over B. 1 plus 6E over B. Q naman sa heel ay syempre, yun naman yung minus negative Ry over B. Then 1 minus 6E over B. So, yun na yun. So, yung ibang, ano, yung ibang, tawag dito, yung ibang case, discuss na natin sa other videos. Kung may sample problem tayo. Ganon. Okay. So, Ry over B. Lagi ko na lang din sa B. Kahit 9 lang naman yun. Hindi na pa i-type no. Pwede may negative, pwedeng wala. Ibig sabihin lang naman nun, compressive eh. Okay, so 1 plus muna tayo. 6E. Nakastore na ba sa E yun? Over B. Limutan ko eh. Ry, ang B ay 9. Okay. So, ayun, 335 para sa toe. Ayun, so, negative na lang. Negative 335 point ilan? 82 kilopascal. 82. Take note, kilopascal yan kasi Ry mo ay kilonewtons. Di ba? Ayan, per ano talaga to? Over area talaga yun eh, yung area natin, di ba? Ang per meter width natin ay 1 meter lang naman. So, force over area talaga yan, di ba? So, yung pinag-add. Then yung isa ay mag-negative naman to. Ay, putek. Mali na pindot. That'll be negative. So, 25.23? Ay, ano yun? 227. 25.227. Typo ba ako? Ry over B, tama naman, di ba? Tapos 9, then, bakit iba yung sagot ko na una? 1.29. So, sige. 25.227. 23 na lang. Negative 25.23 kilopascals.
Ayan. So, yun yung pressure at toe and pressure at heel. Same ba? Ba't ano? 27? Baka 27? Or typo ba ako? So, pressure at heel natin yung mas mababa. 25 point. Baka 227. Pressure at the toe ay 35 point. Ha? Anong dito? Na ground off ba to? Baka ano? Mostly gives naman eh. Diba? So, that's 3.21. Pressure at heel. Oh, ito oh, pag mag-zero yan yung sa other case eh. Imbis na, ayun, hindi ko pala napakita dito yung shape niya, no? So, ibig sabihin, ano ko ba siya pakita? Hmm, sige, usad ko lang to. Ay, bakit dito nasama? Hindi ko na ma-undo. Naglolo ko kasi. Ayun. So, di ko siya ma-undo, pero kaya naman yan ipakita dito. Ayaw pa rin. Hmm, sige. Pakita ko na dito na lang. Random na lang. Lolo ko eh. So, parang dito yung heel pa ganyan lang siya. Hindi yung toe. Trapezoidal ang nangyari, bale. So, yung Q sa heel. Ito naman yung Q sa toe. Mas mataas siya, di ba? Yun. Negative 3.35. Sa heel naman ay negative 25. Ayun, para silang compressive. Negative. Pag positive yan, nagiging zero na lang. Kasi hindi naman kaya ng soil yung ano eh, yung tension eh. So, ganun. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.